Hindi ko alam eh, kasi ano po yun eh, nung pinapalo po kami, so yung kuya ko medyo malaki na siya, so hindi ko siya nakikita na papalo. So it's more of me and my brother, younger brother. So parehong intensity, pareho din ang papalo precise. Pares naman po. Okay. Medyo mukhang ongoing pa rin to, Mike, kasi ayon sa iyong pre-interview, no? Nung nagpunta ng stage yung airpot mo, hindi siya nakapunta sa wedding mo. Oh. Okay? Pero nung nasa stage siya, parang hinahanap niya naman daw lagi yung mga kapatid mo. Parang ikaw na nga ikakasal dapat. Yeah. So, sige pare. Medyo... Pinapanood ko ng tatay mo. Hindi, okay na Talk to po the yun. mirror. Kasi naiintindihan ko naman, since may sakit po siya, so... Pero nung pa rin yung ano eh, syempre dala mo pa rin yung ano eh, hanggang sa pagkasal ko ba? How did it affect you ngayon? Do you still hold a grudge against your... Wala na akong grudge. Wala nang tampo. Wala na po. Kasi lately ko lang po na-realize nung, yun nga, I just ikaw? got married, na magkakapamilya rin ako. Na-realize ko na napakahirap po talaga maging magulang. 4 po kami magkakapatid. Paano mo nga naman hatiin yung atensyon sa 4? Iniisip ko pa nga lang po, nahihirapan na po ako. So, what more kung nandun na po ako? Is that really how you look at it? Dahil sa oras? Hindi mo natanong, bakit si kuya nabigyan? Bakit si ate nabigyan? Bakit Si Bunso may Si kotse. Bunso may kotse. Yung Oras ba yun? pag-graduate lang, ano? Intriga, no? In fact, kasi ang trabaho niya ngayon, indie film director siya. Kaya nga. So much, as in independence that you have to, talagang... Yeah. Do you think that you owe that to your being a middle child? I mean, ano Oo yung... eh. At Dami kawing mong doon... tatrabahuhin na ikaw lang talaga eh. Kawing doon, ano naman yung mga... Okay. Relate na relate. Let's leave the negative muna and let's focus on ano yung mga positive na pwedeng nakalabas dahil nga you're a middle child. Meron ko bang napansin na mas independent ka or in some way you're better off than your siblings dahil nga ikaw middle child and hindi ka masyadong natutukan? Actually, yun yung isa sa mga na-realize ko ngayon na naging advantage po siya sa akin. Tinake ko po siya as a challenge. Instead na magmukbuk po ako na hindi ako napapansin. So parang mas nag-dwell ako doon sa positive side. Being a middle child, kailangan kong tumayo sa sarili kong paa. Kailangan kong gumawa sa sarili kong paraan. Anong stage ng buhay mo na-realize mo yan? How old were you? Siguro nung pag-graduate ko po ng college eh. Medyo late na rin. Medyo late na rin. Siyempre mature na. Di ba? Para po siguro sa mga middle child na katulad ko, importante po siguro na iparating niyo po sa parents niyo kung ano yung nararamdaman niyo. Kasi kahit gaano po kagaling po ng parents natin mag-raise sa kanilang pamilya, may imperfections pa rin po sila. Did you ever take it out against your siblings? Oo nga. Did you ever blame them? Ever mo ba ninisip na or nilabas yung galit mo or yung selos mo or yung tampo Lalo na mo sa mga bunso, kapatid? kasi dapat ikaw ang bunso eh, di ba? Kasi pinanganak ka pa eh. Ampon ka lang, alam mo ba yun? Pinulot ka lang sa basurahan. Well, before naramdaman ko yun na medyo nag-aaral. Kaya nga po nagpa-distance sa family ko. Tuwing may dinner, tahimik lang ako. Yun lagi. So kabaliktaran pagkasama ko yung mga kaibigan ko na sobrang outgoing ko, sobrang ako yung goof, ako yung lagi nagpapatawa sa kanila. So doon pagdating sa family, medyo nagpaka-distant ko na buti na lang po, na-realize ko na yung pagiging pagka-distant ko sa kanila is na-realize ko na mas makakasama po pala siya. So parang ngayon, medyo okay na po yung relationship namin. You have a kid right now? Meron ka na rin anak? Magkakaroon na po. Ay, congrats. 2 months. Congratulations! 2 months. Ilang anak balak mo ano? Dalawa. Dalawa. Para walang middle. Actually, yun Oo. Para isang panganay, isang para Bunso. sa akin. Kaso lang yung misis ko, gusto po niya 4. 2 lang. Gagayahin pa yun sa'yo. 4. Sa tingin mo, doon sa 4 na mag-uuto, 4 kayo magkakapatid, kanino ka pinaka-close? Sa bunso, tsaka sa ate ko. Actually, kasi ngayon, medyo lahat kami, okay na yung naging bonding namin eh. Kasi matanda na kayo. Yeah. Pero nung bata ka, sino yung pinaka-close mo sa kanilang tatlo? Si JR, yung bunso Yung kong bunso kapatid. talaga. Puso talaga. Yung may kotse ngayon. yung binilhan na Pero nauutusan brand new mo ba car. yun, Mike? Nauutusan mo? Ah. Kasi bunso eh. Siguro kaya close ka sa kanya kasi meron kang ano pa rin of power, no? Kaya mo utusan. Pero yung mga kapatid mong mas matanda Tama sa'yo. yan, kasi yung bunsong kapatid ko noon, narinig ko sinabi niya, dapat nagkaroon tayong bunsong kapatid para binabatok-batukan din naman. Iyon, di ba? Mismo. Oh. Ito po kasi, ang nangyayari po kasi sa, umpisa ko lang po sa chores. So since
yung brother ko, iutos siya sa mas bata. So si ate, Babae ako eh. okay, syempre yan, babae ako, paano i-lift yung mga grocery. Syempre ako, since maliit pa yung kapatid ko, hindi ko pwedeng iasa sa pare. Oo, labo nun. Oo nga, Kaya naintindihan ko siya. si Sean panganay eh. Ikaw middle. Pag sasabuhin kayo, ako bunso. Ay, bunso ka? Kaya ka pala ganyan. Ayan. Ganun, ano ibig sabihin mo? Ako binabatok-batukan. Okay, O, samahan niyo po kanikasasay- kami sa mas marami pang kantsawan sa pagbabalik ng Tayuan Mo at Panindigan. Right. Right. Sa akong makata. Nagbabalik po ang Tayuan Mo at Panindigan. Kasama niyo pa rin ang si Missionia, ang dalawa naming middle child, si Lourdes at si Mike. Excuse me, host. Ako dito. Host. Yes, yes. Pinag-aaralan po Dito natin. importante dito ngayon. Ang importante dito kasi meron tayong guest na papaliwanag sa atin kung nag-exist ba talaga ang middle child syndrome at kung ano yung pwede natin gawin kung nagsasuffer tayo for middle child syndrome. Walang iba kung hindi si Dr. Zenia Panahon, isang psychotherapist, life coach, galing sa My Father's House Child Caring Agency. Ganda gabi, welcome. ma'am. Hi, good Hi, morning. good evening. Ang ganda naman ang pangalan ng ano ninyo, Zenia. center, My Father's House. My Father's House. Bakit hindi may Mother's Oo nga, House po? bakit nga? It's an adoption agency for children, young children up to the age of 16. So, ang pinapa-adapt po karamihan, mga middle child? Hindi na. Tara pare, lisa tayo dito, men. You're just breaking the... Ma'am, narinig din mo yung discussion kanina, no? Di ba, ma'am, sobrang sensitive talaga ng mga middle children. Di mo, nag-react agad, oh. Biro lang, eh. Ang ano kasi natin, ang purpose talaga when we are born into this world, naghahanap tayo ng belongingness and significance. Belongingness and Oo. And that therefore, Take down notes. Belongingness and significance. Okay, sige po. yes. According to Alfred Adler yan, siya ang psychiatrist na nagsasabi na there is meaning to birth order. So ngayon, kung ang isang middle child, pinanganak siya sa family na meron siyang sinusundan at meron siyang kasunod, That's right. unang-una, yung significance niya, medyo mahina na, di ba? Because sabi niyo nga kanina, pagka eldest child, excited, you know, fearful pa yung parents. Pero pagdating dun sa middle child, teka muna, kahit bunso ito, sanay na dun sa unang bata, di ba? So medyo hindi na sila ganun ka hirap na hirap. And attention is not anymore that focused on the child. And then meron pang ulit na sumunod dun sa naging middle child na talaga siya. And that therefore, yung belongingness ng bata, mako-question na niya eh. Kasi nadagdagan na ng priorities yung magulang eh. Pero, Doc, does this really exist in your opinion? I mean, I'm sure ang dami nyo nang nakilala through your work, no? Napapansin nyo ba talaga na meron talagang middle child syndrome na umiiral? Or do you think it's parang an assigned condition? Ang society kasi natin in general, parang hindi natin masyadong napapansin yan. Walang Tagalog na name for middle child or middle child syndrome. However, sa culture talaga natin, parang meron siyang expectation na pag medyo panggitna ka, medyo wala kang masyadong Wala sa role hulog sa po. pamilya. Oo. Is it just with us? O talagang pang kalahatan lang? It's just that it so happen na sa atin, wala lang ho tayong ina-assign na pangalan, pero bukod pa ho ba sa Pilipinas, lahat ito na nararanasan? It exists. So, Yung it is studies- universal. Yes, mainly nga ang study comes from Europe, comes from America. No? So, hindi lang sa atin yan. Pero you see it here. I mean, Oh, yes. definitely nasa Pilipinas. To middle. Meron Meron talaga. Oo. Dalawa. I'm asking, I will ask the obvious, ano naman po ang advantages and disadvantages of being a middle child? Ang advantages, no, ang middle child kasi nga, hindi sila masyadong napapansin. Gagawa ng paraan yan para mapansin. Ay, no? kulang sa pansin po ang mga middle child. Yes. Okay. Kunyari, manununog ng bahay ni Aida C, mga ganyan. Sorry na. Mas Hindi naman simple yun. na. Medyo Pero ito negative pwede kasi yun. maging negative or positive yung Pwedeng- ginagawa niya para Yes. mapansin, di ba? So, Oh,
example, gumawa ng negative. So, syempre, ang magulang, maiinis, matataranta, they have to be called sa school, di ba? So, but the effect of that is, the parents' attention is nakukuha ng bata. May ganun And yun ba, naman Mike, yung Juan? goal ng bata, di ba? Yes. Na makuha yung Ano attention. yung may grabe ka bang ginawa ng bata ka para mahanap atensyon ng parents?